Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na lang pipilitin pa. Ang pangit ng boses ko. Okay na yan. I want to live in your socks so I can be with you every step of the way. Ay na. Ako, gusto ko maging medyos mo dahil gusto kitang kasama. Para kasama kita sa bawat, ano yun? Sa aking bawat lakad. Yung... Yan. Okay, how old are you, Binibining Janina? 27. Okay, 27 years old. So, half Filipino and half Chinese po kayo, right? Yes po. Ah, okay. So, may kasintana po ba kayo? Ngayon wala po. Wala pa. Pero ano po ba yung mga nagugustuhan ninyo sa isang lalaki? Ano yung nagugustuhan? As in like, ano yung hinahanap ko? Yes. Mabait. Marunong. Okay, i-English ko ah. Sige, okay na. Ano, basta as long as he's nice, able to communicate well. Kasi yun naman talaga yung ano eh, parang, paano mo ba pagka nag-away, ganon, paano mo ma-resolve yung mga conflict? Through communication. It's the only way. Kasi kung hindi kayo nag-uusap, wala. Hindi talaga. Ah, okay. So, hindi... Plus points kung nakatawa. Okay, that's very nice answer, ma'am. So, tumitingin po ba kayo sa physical na anyo ng isang tao o hindi? Plus points ng physical, it's not everything. Pero, definitely, malaki yung affinity if syempre pag may itsura. Pero marami din naman, like, alam mo yung kapag when you get to know someone, it's really the personality that makes you really like them. Kasi may mga iba din na gwapo pero pangit din yung yung ugali. Wala, hindi parang hindi siya parang ano ba yung word? Hindi ako hindi ko siya nagiging crush kahit gwapo. Parang i-acknowledge ko lang na sayang kung mas maganda lang sana yung ugali mo Pero yung mga ganon. Okay, that's very nice answer, ma'am. So, ano po sikreto sa inyo ng nakabibighaning kagandahan, ma'am? Wow, bigyan ng gandahan daw. Ano? Hindi ko alam. Ano mo to? Hindi ko alam. Ano, base sa inyong karanasan, ano sikreto? Kumain ng tama. Ayusin yung sleep schedule. Yun talaga Huwag ka ma-stress sa buhay. Ayun, that's very nice answer, ma'am. Natural na yan, plus haluan pa ng disiplina sa sarili, healthy lifestyle, right? Yes, lifestyle, everything. Diet, exercise, lifestyle. Okay. Ano pong kinuha nyo? Doktor na po ba kayo? Hindi po. Physical therapist. Physical therapist. Sa PGH po kayo nagwo-work? Hindi po, sa Manila Doctors. Hospital. Yeah. Okay. That's very nice answer, ma'am. So, sa tanong natin, anong pag-ibig para sa'yo? Para sa akin, as in, You can speak in English if you're comfortable in English. it can mean a lot of things. Kasi, family love for friends, love for yourself. In what aspect specifically are you asking? I'm asking for general, or it can be a romantic love for someone that you love, just something like that. If it's in the romantic sense, as long as I'll talk about it in like, for example, if you're thinking about marriage, so people get married because they love each other, right? But it's not all about like the feelings. Parang
at some point you have to learn to love even what you initially didn't like about the person. So I think it has to be unconditional, ganon. Very broad kasi yung the topic about love. Pero if you're asking in the romantic sense, yes. It has to be unconditional. But in general, love is Love is hard to find. May mga gwapo ba dyan? Sa College of Eduk. Next question! Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na lang pipilitin pa. Ang pangit ng boses ko. Okay na yan. Pumipiyok ako doon. Okay na yan. sige. So, sa sumunod natin tanong, bakit mahalaga ang pag-ibig para sa'yo? Bakit mahalaga? Mahalaga ang pag-ibig sa lahat ng tao. Walang umibig sa'yo, di nakakalungkot. Tatay, nanay, ganun. Pati friends, if your friends don't love you, that's just, well, baka kailangan natin tumingin sa sarili. Bakit hindi tayo mahal? Nakakalungkot kapag kung makahanap ng, kumuha ka ng aso, mamahalin ka ng aso. Unconditional love. Next! Paano may papakita ang pag-ibig sa iyong mapapangasawa balang araw? To be understanding, to have open communication all the time. Even if ayaw mo na siyang kausapin kasi galit ka, everything, if you wanna solve it, you have to talk about it. May mga ganun yung mga hindi ayaw na makipag-usap, gusto na lang ewan ko, yung aalis na lang sa room kasi ayaw na makipag-usap. Tapos kikim-kim, ganon. To be considerate. I think yun yung top 3. Yeah. Pakibasa muna itong unang Korinto chapter 13 verse 48. Pakiloud and clear po ang boses nyo. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Hindi ito nagyayabang. Hindi nagmamalaki. Hindi gumagawi? Gumagawi ng pakalalim naman ng ating Tagalog. Apo. Gumagawi ng hindi disente. Hindi inuuna ang sariling kapakanan at hindi nagagalit. Hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagsasaya sa katotohanan. Pinagpapasensyahan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Ayan, sa tanong natin, bakit ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo? Batay sa nabasa mong teksto. Nabibigo means defeated, right? Love cannot be defeated. Love never fails. Fails. Love never fails. Well, because if we're gonna relate it to God, if God loves us, therefore, love would never fail because God will never fail. Can you please, sa last additional question natin, magbigay ka ng 5 motivation na may bibigay mo sa mga taong naghahanap ng kanilang tunay na pag-ibig. Parang get to know the person better. Always talk to each other. Always be considerate of each other. So, iko-connect ko sa it's always ganun We both have different lives. Even if you're gonna be together, you have 2 different lives. You're together, that's one aspect of your life, but it's not everything in your life.
Corny. I want to live in your socks so I can be with you every step of the way. Ako, gusto ko maging medyas mo dahil gusto kitang kasama para kasama kita sa aking bawat lakad. Yung Yan.